Greetings po mga kabayan, harinawa sa mga oras nito, no? Saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, marami pong salamat sa mga supporters po natin, mga viewers po natin, mga followers po natin, no? Sa pagtangkilik po ninyo sa ating mga videos po natin, and particularly, no? Itong Batas Pinoy. Maraming salamat, okay? At harinawa, no? Matulungan pa po ninyo ko at kayo'y laging nandyan, no? Nagsusuporta po sa atin upang makamit po natin ang ating hinahangad na makapag 1 million subscribers po tayo. Kung hindi man po sa taong ito, ay hopefully in the early part of next year, God willing. So kailangan ko po ang tulong ninyo, no? Especially if you find our videos informative and interesting at nakakatulong po sa inyo, okay? At kasi po alam ba ninyo na sa datos po ng YouTube ay more than 60% po ng viewers po natin ay hindi po subscribers. So kung hindi pa kayo napag-subscribe at kung hindi po naman kalabisan, no, sa inyo, no, ay pwede bang makisuyo, paki-click po ang subscribe, shares, and like buttons po natin at of course yung notification bell. Upang sa ganun, pag may mga videos po tayo, may mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. So hindi pa po nakakilala po sa akin, ito po muli sa Atty. Relio Wong ng Batas Pinoy. Ito po isang legal aid public service program ng inyong lingkod. Okay? In collaboration with the Integrated Bar of the Philippines. Marami pong salamat. Alright. Ang una pong bibigyan po natin ng daan, no, sa episode nito ay yung sulat po sa atin ni Generoso. Okay? Sabi kasi niya dito, ito may kinalaman again, no, sa issue ng mana at saka sa issue ng tax declaration certificate. Okay? Kasi sabi niya dito, paano po attorney, patay na po ang magulang namin, sabi niya. Wala na rin pong lolo at lola at nakaposisyon sa lupa dati mga pinsan at kami. Sa dating paupahan kwarto na siyang pinangbabayad sa tax. Ito po ay lupa po na sa tax sa lupa ng tiyahin ko ay 4 pong magkakapatid ng magulang ko. May karapatan ba kami bilang anak kasi nakalagay kasi sa tax declaration certificate ay sa kanila lang ito pinangalan. Okay? So, liwanagyan natin yung sa pagkaunawa ko sa tanong sa atin ni Generoso kasi tulad ng ating nababanggit, di ba? Sa atin, lalo na sa mga lawyers, no? Napakamahalaga, importante na alam po natin tama po ang aming pagkaunawa sa kwento ninyo. Kasi po pag mali po ang pagkaunawa namin sa inyong kwento dahil ang inyong kwento ay nakakalito, okay? Ay mali na rin po ang impormasyon na may bigay namin po sa inyo. Kaya napakamahalaga talaga na maayos ang inyong kwento at hindi po ito magiging susceptible to misinterpretation. Okay? Katulad dito, I have to decipher, no, kung ano ba talaga ang tinutumbok ng kwento ang tanong sa atin ni Generoso. Sa pagkaalam ko kasi, pagkaintindi ko ay ito, ang kasagutan ng tanong ninyo ay base sa aking pagkaunawa. Una, ang iyong mga magulang ay namayapa na. At ang inyong lola at lola ninyo, presumably, sila yung may-ari ng nasabing lupa at bahay. Okay? Ngayon, itong lupa at bahay nito, no, ang inyong lola at lola ay meron siyang mga anak. At ito na nga, kasama dyan ang magulang ninyo. At saka yung sinasabi mong tiyahin, na kung saan ang inyong mga pinsan, okay, diyan sila nakatira sa bahay na yan. At ang inyong problema ngayon, dahil ito ay pagmamayari niya yung lola at lola ninyo na pumanaw na, pero yung tax declaration certificate ng lupa ay nakapangalan sa tiyahin ninyo. Okay? Ngayon, dahil nakapangalan sa tiyahin ninyo, ang tanong mo ngayon, may karapatan ba kayo? No? Kasi wala na magulang ninyo doon sa nasabing property. Okay? So, base sa premise nito, yan po ang ating sasagutin, no? Pagkatapos po ng konting paalala lang po, no, sa inyo. At sana matulungan po niyo ako rito, no, sa ating pinopromote na libro po natin, no.
if you are interested, paki-screenshot po yung ating mga libro na yan, so that kung interesado po kayo, you can order, no, online, no. Nandyan po, no, you can scan the QR code, you can also get in touch with them, no, at yung central books po natin, no. They have branches in Metro Manila, mayroon silang branch sa Mandaluyong, Makati, Manila, and Quezon City. And they have also branches in Cebu and also in Davao. You can order online, free delivery po sila. Ito pong mga libro po natin, ito ay hardbound po ito. And I would highly recommend that you have a copy of these books, particularly yung legal handbook po, no? Yung legal handbook po, a daily companion for all, no? It does not necessarily na you have to be a lawyer para maintindihan po nyo o magkaroon po kayo ng copy nitong legal handbook. Andito po yung extract ng mga batas na may kinalaman po sa buhay, pang araw-araw po nating buhay, no? Bilang isang mamamayan, bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang empleyado, o bilang isang tagapagmana, okay? O may-ari ka ng lupa, okay? May issue sa titulo, okay? Suporta, all these things. May family law, may kinalaman sa kasal, sa marriage po natin, siwalayan, no? Divorce and all these things, ay meron pong extract, no? Extract ng mga batas na may kinalaman po, no? May maaring kinalaman, one way or the other, sa buhay po natin. Okay? Kaya napakamahalaga na meron po kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no? For your ready reference, no? Handy reference materials kung meron po kayong batas na interesado kayo, no, na may kinalaman po sa inyong buhay, okay? Sa mga issues, legal issues lalo na inyong na-encounter. So, ito po again, ulitin ko, extract po ito ng mga batas that you could be useful, no, sa inyong mga legal concerns, okay? Of course, ito po din yung ating handbook on the Bill of Rights, no? Ito pong librong ito ay may kinalaman po sa karapatan po natin bilang isang mamamayan sa ilalim po ng ating saligang batas. Ito pong librong ito ay may nilalaman po tungkol sa karapatan po natin, no, bilang isang mamamayan kung ang ating pong estado o pamahalaan ay nag-exercise na po sila na tinatawag nating the inherent power of the sovereign state. Sila itatlo po ito, no? Tinatawag nating the power of eminent domain, na kung saan ay pwede pong makuha po ang ating private property for public use and purpose, okay? And the other one is the power of taxation, no? And siyempre tax, pwede tayong i-impose ng tax, okay? And of course, yung police power, kung sabihin natin, pag ang estado po, no, nag-exercise po ng inherent powers po nila bilang sovereign state, ay apektado po more or less, no, ang ating mong karapatan. So this could impair our liberty, our property, our rights to even to travel and all these things. Kaya napakahalaga na meron po kayong librong ito for your reference sa inyong bahay, no? Sa inyong workplaces, especially kung sa issue ng arrest. Kailan ba tayo pwedeng ma-arresto ng walang warrant? Kailan ba dapat bang may warrant of arrest? Dapat ba may search warrant? May seizure ba dapat? No? And of course, kung tayo ay hinuli ng mga law enforcement authorities, okay? You are under tinatawag nating in custodial investigation. Ano bang karapatan ng isang suspect, no? Under custodial investigation. And of course, with the digital world ngayon po natin, okay? Abay, yung ating mayroon na pong tinatawag nating cybercrime po ngayon, na kung saan, kung ang ating po mga computers, mga electronic gadgets po natin, laptop po natin, tablets, or mobile phones po natin, pag ito ay naggamit po sa krimen, cybercrime na po yan, and then our electronic gadgets could be subjected to cyber warrants, no, for forensic examination, among others. So, these humble books, no, would give you some insights, no, on how to navigate, no, these issues, no, when the time comes na magkaroon po kayo ng kahit paano ay kaalaman. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And the rest po, ito pong labor laws po natin, corporate laws, and yung SIPRA po natin, of course, is highly recommended to our practitioners, no? Sa labor and industrial relations, no? Sa mga human resource practitioners po natin, and of course, yung corporate law annotated, no?
Very handy materials po ito sa mga corporate practitioners po natin. And of course, ito po ang yung SIPRA, yung Bible po ng mga lawyers, panyeros, panyeras. Kung wala pa kayong copy ng SIPRA po natin, you can have this, no, sa Central Books, no. They have branches in Metro Manila, no, sa Mandaluyong, Makati, Quezon City, at saka sa Makati, meron po sila and Manila, okay? And they have branches in Cebu, no? At saka po sa Davao, okay? You can order online, free delivery po, no? Nationwide. Maraming salamat. Back to our discussions, all right? So, okay. So, yun ang katanungan sa atin, no? Ni Generoso, okay? Una, we have to, base sa kwento mo, itong property nito, it appears na ito ay galing sa inyong lola at lola. In short, ang tiyahin mo at saka yung papa mo ay magkapatid. Okay? So that means sila ay may tuturing na tagapagmana. Okay? Ng inyong lola at lola. So bilang tagapagmana, okay, ay dapat entitled sila mag-inherit. Equal sharing sila dito sa nasabing property na nabanggit mo. Ngayon, mayroon lang issue dyan paano na nakapangalan na yung tax declaration certificate? Okay? Now, tulad ng sinasabi natin, no? Kasi may mga kadahilanan kung bakit naipangalan, no, sa tiyahin mo yung tax declaration certificate at hindi kasama rito ang iyong papa. Okay? So, marami kadahilanan, no? It could be na maaring naipalipat na, baka nagkaroon na sila ng hatian. Pero kung hindi pa nagkaroon ng hatian at naipangalan lang sa tiyahin mo yung tax declaration certificate, ay hindi ito nangahulugan, no, na siya na yung may-ari. Kasi tulad ng sinasabi natin lagi, di ba? Ay ang tax declaration certificate is only prima facie proof of ownership. Prima facie, ibig sabihin hindi ito absolute. This could be subject to claims and counterclaims. Okay? Katulad ng sinasabi nyo. Okay? Sa kanya lang, sa tiyahin mo lang nakapangalan. Okay? Una, alamin mo muna. Nagkaroon na ba kayo ng settlement of estate? Pag sinabing settlement of estate, ay nahati-hati na ba ito sa pagitan ng papa mo at saka ng tiyahin mo? Ay kung hindi pa nahati at hindi pa nyo napakinabangan, ay pwede kayong may karapatan pa rin kayo doon sa nasabing properties. Kasi dapat equal sharing yung papa mo at saka yung tiyahin mo. So, okay? Ngayon, dahil wala na yung papa mo, kayo mga anak, by right of representation, ulitin po natin, by right of representation, kayo ay hahalili doon sa sapatos o sa katauhan ng inyong magulang na namayapa na. Na anuman ang kanilang share doon sa nasabing property ay mapupunta po sa inyo by right of representation. Okay? Kaya meron kayong karapatan na makinabang dito sa properties nito na kung saan yung iba may pinapaupahan pa kayong nabanggit, no? At ganun din na makinabang dito. So that means you have the right to use, no, that property. You have the right to receive the income of that property na dapat sa papa mo, dahil wala na papa mo, ay kayo mga anak, ay by right of representation ay may karapatan na kunin ito. Kung in short, kung halimbawa 50-50 sila ng tiyahin mo at saka papa mo, yung 50% ng papa mo, dapat mapupunta yan sa inyo bilang mga anak, no? By right of representation. So it doesn't matter na nakapangalan lang sa tiyahin ninyo yung tax declaration certificate, lalo na kung hindi naman nagkaroon ng hatian, no? Basta na lang sa hindi mapaliwanag na dahilan, no, ay nakapangalan lang ito sa tiyahin mo. So it does not prove na siya yung may-ari, lalo na kung ito ay may pinanggalingan, galing ito sa inyong lolo at lola. So kung ayaw pa rin ibigay sa inyo, okay, ibang usapan na yun, ay you get in touch with your lawyer so that you can file the necessary legal remedies in court, no, for the protection of your rights. So you can ask your lawyer to come out to prepare what we call the affidavit of adverse claim, so that ma-file po ninyo, no, doon sa office ng assessor's office, no, yung inyong affidavit of adverse claim na sinasabi ninyo na kayo ay may claim doon kasi kayo bilang by right of representation ay
nagmamay-ari ng kalahati po dyan. Nasa share. Ngayon, tandaan natin, sa loob ng 30 days, after na pag-file kayo ng affidavit of adverse claim, abay dapat you get in touch with your lawyer para mag-file ang naman ng inyong lawyer sa korte ng petition sa korte for partition, okay? For partition and reconveyance of that party that share, no? Doon sa legitim ng tatay niyo na dapat mapunta sa inyo, and hingin niyo sa korte na yung tax declaration certificate na na-issue sa iyong tiyahin sa hindi mapaliwanag na nakadahilanan, okay, ay ma-cancelled at mapalitan ito ng panibagong tax declaration certificate na naandun din ang inyong pangalan kasi kayo ay maituturing na mga co-heirs o tagapagmana tulad ng inyong tiyahin. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan, no, ni Generoso. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.